Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So now, i-continue na po natin yung pagsagot sa mga EPS topic related na mga questions dito sa Book 1. So Chapter 8 na po tayo. So simulan po natin sa reading part. So number 1, yung instruction po dyan is 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So again, 다음 is next, 내용 is content, merong 과 meaning with or and. Depende sa context ng sentence. 관계 있는, ibig sabihin po niyan is related. Sa Tagalog, may kaugnayan or may kinalaman. 그림, picture or drawing. Meron pong object marking particle. And then 고르십시오, ibig sabihin po niyan is please select. Sabi dyan, please select the drawing that is related or has relation with the next content. Sa Tagalog, piliin yung drawing or picture na may kaugnayan sa kasunod na content. So yun po yung instruction. So ibig sabihin, pipiliin lang natin yung may kinalaman or may kaugnayan sa sentence na ito. So yung sentence is 할머니입니다. 할머니입니다. So ano ba yung 할머니? So of course, 할머니 is grandmother or lola. So yung sabi kasi sa sentence is 할머니입니다. So 할머니, grandmother, yung 입니다, yung is, are, ginagamit sa formal declarative sentences. So ibig niyang sabihin, she is a grandmother or my grandmother. The correct answer is number 2. Hindi pwedeng number 1 kasi number 1 is 할아버지. No? 할아버지, lolo. Hindi pwedeng number 3 kasi number 3 is tatay, 아버지. Hindi rin pwedeng number 4 kasi number 4 is 어머니, nanay, mother. 어머니. Again, correct answer is number 2. Next, number 2 naman tayo. Basahin natin yung instruction. Sabi, 다음 단어와 의미가 비슷한 말은 무엇입니까? So, 다음 meaning po niyan is next. Tanong meaning po niyan is word, salita. So yung wa pwede po yung with or and. Depende sa context. Imi ibig sabihin po niyan is meaning. Kahulugan. Merong ga, subject particle. 비슷한. So 비슷한, ibig sabihin po niyan is same. Katulad. Mal, ibig sabihin din po is salita. Word, salita. Meron lang topic particle. And then muot is what? Na merong imnika. Again, yung imnika, pwede yung is, pwedeng pwedeng are. Ginagamit naman po sa mga formal interrogative sentences. Imnika. So, ibig sabihin po niyan, ano daw yung salita na may katulad na kahulugan sa kasunod na salita. So, what is the word that has the same meaning with the following word? So, yung word na tinutukoy natin is yonse. Yonse. Alin ba dyan sa apat na yan? Yung may katulad na salita dyan. So, translate natin yung options. So, number 1, i름. So, i름 is name. Nahi is age, edad. Huyang is hometown. Kukjok is nationality. Citizenship. Yung bansang pinanggalingan, nationality. So yung yonse, ito po is honorific term sa word na age, edad. So ginagamit to kapag kagalang-galang yung subject or yung kausap natin. So that's yonse. So the correct answer is number 2. No? Same sila nung word na nai. Nai. So pakitandaan po yan. Next, number 3 naman tayo. Sabi, 다음 단어의 반대말은 무엇입니까?
So again, taong is next. Hano is word. Meron lang possessive particle. Pandemal. So pandemal naman, ibig sabihin antonym. Antonym o yung kasalungat na salita. Kasalungat na salita, muoshimnika. Muoshimnika again is what is. So what is the antonym of the following word? Ano yung kabaliktaran na salita ng kasunod na salita o word? So yung word na tinutukoy natin is walbalhada. Walbalhada. Ano ba yung kasalungat na salita niyan? Number 1, chinjol hadaba, meaning kind. Mabait, kind. Tuktuk hadaba, meaning smart, matalino. Yamjon hadaba, meaning quiet or introvert, tahimik lang. Or bujiron hada, meaning diligent, masipag. So alin kaya dyan sa choices, yung kabaliktaran niyang salita? So translate na natin. Walbalhada po, meaning po niyan is outgoing or lively. Lively, no? So parang extrovert din. So the correct answer is number 3. Yan yung kabaliktaran niyang salita. So pakitake note po ng mga vocabulary na hindi pa po alam dyan and make sure na i-memorize. Pandagdag sa vocabulary list po ninyo. Next, dito naman tayo sa number 4. So taong 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Common instruction na po ito, napag-aralan na natin nung nakaraan. Ibig sabihin, piliin yung sentence na tama yung parte or part na nakamarka ng underline sa mga sumusunod. So pipiliin lang natin yung sentence na tama yung naka-underline. Simulan natin sa number 1. Sabi dyan, 어머니께서 청소를 하십니다. 어머니께서 청소를 하십니다. So yung naka-underline is 하십니다. So tinitesting dito yung paggamit ng honorific na 시. Ano ba itong 시? 시 or she? Ano ba itong mga ito? So ito po is dinadagdag sa mga verbs or adjectives kapag yung subject is honorific or kagalang-galang. So basta kagalang-galang yung subject mo, nadagdagan mo ng she or she yung verbs or adjectives. So dito, nakadikit siya sa verb na hada. Hada, meaning to do. So tama po ito kasi pag nag-end po yung stem sa vowel or sa L, ang idadagdag po is she and then i-conjugate po natin pa sa formal present tense kaya nadagdagan pa ng binida. Kaya naging shimnida. So tama po ito. So again, yung stem po natin is ha, no? To do. So dadagdagan natin siya ng she kasi last letter ng stem is vowel na a. And then i-conjugate pa natin into formal present tense. Binida yung idadagdag kasi nag-end din sa vowel itong she. Kaya siya naging hashimnida. So translate na natin. 어머니께서 청소를 하십니다. So 어머니. 어머니 is mother, nanay. Ano ba tong keso? So keso, ito naman po is yung honorific ng subject marking particle na e or got. So kapag kagalang-galang yung subject, papalitan mo rin yung subject marking particle. Instead of using e or ga, dapat ang ginagamit is si keso. Keso. And then, 청소를 하십니다. So 청소, ibig sabihin po niyan is clean, no? Cleaning. Merong object particle. So dinugtungan ng verb na hada. So 청소하다 pag pinaikse, so meaning naglilinis, no? Cleaning, naglilinis. Sabi dyan, si nanay daw ay naglilinis. Mother is cleaning.
So again, tama po yung paggamit ng conjugation na she or she. Kaya ito po yung sagot na hinahanap natin. So ayan po yan. Tama po yan. So check natin yung iba kung bakit naging mali. Number 2. Sabi, 아버지께서 창문을 닫습니다. So 아버지 meaning father. Yung keso, again, honorific ng subject particle, i or ga. 창문 naman po, ibig sabihin window. May object particle na ul. Yung verb po natin is tak. So yun po yung naka-underline. No? So stem natin is tak. So nag-end yung stem natin sa consonant. Double consonant na tense K sound. No? So since nag-end yung stem natin sa consonant, hindi dapat she yung dinagdag. Dapat is she. No? Basta nag-end yung stem sa consonant, she yung idadagdag. Kasi pag vowel, sila, katulad nung sa number 1 kanina, yung hashim nida. So nagdagdag tayo ng she and then conjugate pa natin to formal present tense. So magdadagdag tayo ulit ng be, ni, da. So ganito yan dapat para maging tama yung sentence. 닦으십니다. So again, mali po yung pagka-conjugate, kaya mali po yung number 2. So sabi dyan sa number 2, si tatay daw, si father ay nagwa-wipe. No? Nagwa-wipe. Takta po kasi ibig sabihin to wipe. No? Nagpupunas. Ano yung pinupunasan? 창문, bintana. Si tatay ay nagpupunas ng bintana. Father is wiping the window sa English. So next, dito tayo sa number 3. 할머니께서 음식을 만드십니다. 할머니께서 음식을 만드십니다. So, 할머니 meaning po niyan is lola. Merong keso again, honorific form ng subject marking particle. Umshik meaning po niyan is food with object particle. Yung verb naman po natin is mandilda. Mandilda meaning po niyan is to make, no, gumagawa. So yung stem ng mandilda is mandil. Ito, mandil. So tama naman na she yung idadagdag kasi sabi sa rule, kapag yung stem ay nag-end sa either vowel or L na consonant, she yung ikakabit. Pero dapat is burahin na itong L, no? Kasi irregular verb po ito. So pakitandaan, basta yung stem is nag-end sa L and yung mga conjugation is nag-i-start sa either N, P, or S, kailangan mo siyang burahin. Katulad nitong conjugation na ito. Kaya buburahin mo siya and saka mo idadagdag si she. No? She. To show that the subject is honorific or kagalang-galang. And then, saka natin dudugtungan ulit ng binida, which is a formal present tense conjugation. So, ganito siya dapat. 만드십니다. Meaning, gumagawa or making. So, ganito po yung tamang forma dapat ng sentence na yan. So, gumagawa daw ng pagkain si Lola. Grandmother is cooking or making a food. So, yun po siya. So, again, mali yung naka-underline, mali yung pagka-conjugate, kaya X po yan. No? Next, number 4. 할아버지께서는 키가 크십니다. Again, 할아버지께서는 키가 크십니다. 할아버지. So, 할아버지 is lolo. Merong keso는. So, ngayon, keso는. So, ito naman po yung honorific ng topic marking particle. No? So, pag topic marking particle yung ilalagay, dapat keso는. Basta kagalang-galang yung subject. So, pakitandaan po yan. Kiga kuda. So, yung adjective natin dyan is kiga kuda. Meaning matangkad. Tall. No? Yun yung meaning niya. Tall, matangkad. Kiga kuda. So, yung stem is kiga ku. So, again, mali po yung naka-underline. Mali yung pagka-conjugate. Kasi nga, sabi natin kanina,
Kapag yung stem ay nag-end sa vowel, ang idadagdag is hindi ushi. Dapat silang. Ganyan. Dapat silang. And saka tayo maglalagay ng di, ni, da. Di, ni, da. So ganito dapat yung forma ng sentence na yan para maging tama. Dapat yung adjective is kiga kushimnida. Meaning, tall, matangkad. Na naka-honorific, formal, present tense. So sabi dyan, si Lolo daw ay matangkad. Grandfather is tall. So again, mali po yung naka-conjugate, kaya mali po yung number 4. Correct answer is number 1. So pakitandaan po yung conjugation na iyan. So dito na po tayo sa number 5, medyo long paragraph. Basahin natin ulit yung instructions. So sabi, 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So sinasabi lang po dyan, basahin yung kasunod na passage at piliin yung kahalintulad sa content. So basahin lang natin to and then piliin natin sa choices kung alin ba dyan yung katulad dito sa babasahin natin. So basahin natin lahat and i-translate para madagdagan yung vocabulary list po ninyo. First sentence, sabi, 한국에서는 자신보다 나이가 많은 사람에게 높임말을 사용합니다. So, 한국에서는, so ibig sabihin sa South Korea daw, with topic particle, 자신보다. So, 자신 is mga sarili, ibig sabihin sa Tagalog. Merong Buddha, so yung Buddha, ibig sabihin po niyan is kaysa sa, compared to, Tagalog kaysa sa. Nai. Nai, again, is age, edad. Merong subject particle, and then yung adjective na manta. So, manta meaning marami, many. So, pag pinagsama mo tong nai tsaka manta, literal na translation is madami yung edad, di ba? So, in short, tinutukoy niya is matanda, no? Mas matanda. So, yun siya. Elder, mas matanda. And then, saram. Saram, person, tao. Ege. So, yung ege, sa English, pwede po yung to, pwedeng for. Sa Tagalog, pwedeng kay, pwedeng sa. Nupimmal. So, nupimmal, ibig sabihin po nito is honorifics. Yung mga magagalang na salita. Honorifics. Meron lang object particle. And then, sayong hamnida, meaning po niyan is use. Ginagamit sa Tagalog. Sa Tagalogin natin. Sa South Korea daw, gumagamit ng nupimmal or honorifics, yung magagalang na salita, sa mga taong mas matanda kaysa sa sarili nila. So yun po ibig sabihin ng first sentence. So sa South Korea daw, gumagamit ng mga magagalang na salita kapag mas matanda yung tao kaysa sa sarili nila. So yun po yung thought ng sentence. So purahin po natin muna. Second sentence tayo. Corona. Corona, ibig sabihin po niyan is but. But, however, sa Tagalog, pero. So ito yung katulad ni Hajiman, no? Pero madalas itong ginagamit sa mga formal settings. Jashin Buddha. So Jashin Buddha ulit, same nung kanina. Ibig sabihin kaysa sa mga sarili nila. So compared to themselves or to oneself. So yun yung English niya. Naiga manta ulit. Merong ado. So, ibig sabihin lang yan, kahit na, or even, older, no, sa English. Sa Tagalog, kahit na daw mas matanda, kahit na mas matanda, kajuk is family. Kajuk, family, pamilya. Yung gwa, pwedeng and, pwedeng with. Yung katsu po dito, pwede yan together and pwede rin pong alike, katulad. No? Similar or alike, katulad. Kakaunwange, ibig sabihin po niyan is close relationship. Close relationship, meron pong elte, ibig sabihin po niyan is kapag, when sa English, kapag sa Tagalog.
So, Tagalogin natin. So, kapag daw close relationship, katulad sa pamilya, kahit na daw mas matanda kaysa sa mga sarili nila, anmar을 사용하기도 합니다. So panmal. So panmal naman po, ito yung kabaliktaran ng nutimmal. So panmal po kasi ibig sabihin yan is informal way of speech. Ibig sabihin yung mga salitang walang paggalang. Yung mga walang yo or binida, sumnida. Yung mga ganon. Sayonghada ulit. So sayonghada again, to use. Gamitin or ginagamit sa Tagalog. Merong kidohamnida. So kidohamnida, ibig sabihin lang po niyan is sometimes. Pwede rin pong also. Parang din sa Tagalog. No? So, sabi dyan, sa pangalawang clause is, gumagamit din daw sila minsan or also, sometimes, ng informal way of speech. So, buuin natin. Yung second sentence, sabi, pero, kapag close relationship, katulad ng sa family, kahit na daw mas matanda kaysa sa sarili nila, gumagamit din daw sila ng informal way of speech. So yun po yung ibig sabihin ng second sentence. Suburahin po ulit natin. And make sure na i-take note kung hindi pa alam yung vocabularies na yan. Kurigu. So kurigu, again, another conjunction. Ang meaning naman po nito is end. End, no? At sa Tagalog. Pinagdudugtong naman ito ngayon is sentences. Jashin Buddha. So again, Jashin Buddha, ibig sabihin kumpara sa sarili. Naiga Jokta. So Naiga Jokta naman tayo ngayon. Ito yung kabaliktaran ni Naiga Manta. Ibig sabihin, kaunti yung edad, so mas bata, younger. Mas kaunti yung edad, mas bata. No? Saram ulit, person, ege. Ege, again, 2 or 4 sa English, pwedeng kay or sa Tagalog. Panmarul sayonghamnida. So panmal, again, is informal way of speech. Merong object particle, sayonghamnida, again, is to use. Gamitin, ginagamit. So sabi dyan sa pangatlong sentence, and gumagamit daw ng informal way of speech sa mga taong mas bata kaysa sa sarili nila. So they use informal way of speech to people who is younger than themselves. So yun po ang ibig sabihin. Dito naman tayo sa last sentence, hajiman. So merong hajiman, again same lang po yan kay corona. But or pero. 나이가 적어도 좋은 만났거나 친하지 않은 사람에게는 높임말을 사용해야 합니다. So, isa-isay natin. So, meron ulit naiga jokta. So, again, same po yan dito, younger. So, mas madaling salita, younger, mas bata. Merong odo, again, even though, kahit na. Kahit na. Chom. So, chom, meaning naman po nito is first time. No? First or first time. Manat. So manada yung verb natin dyan, to meet, na naka-past tense lang. Kaya naging manat. No? Met sa English. Past tense, nakipagkita. Merong gona. So gona naman po is for. For. Pag pinagdudugtong is verbs or adjectives. No? Yung dalawang option is either verb or adjectives. Chinhaji anta. So chinhada, ibig sabihin, close. To be close, chinhada, to be close. Merong ji-anta. Ji-anta, again, ginagamit yan to negate yung meaning ng verb or adjective. So, meaning not or do not. Sa Tagalog, hindi. No? So, hindi, close. Yun yung ibig sabihin niya. Saramege nun. Sa saramege na naman, ibig sabihin, sa tao. Nupimmal. So, nupimmal, again, honorifics or yung magalang na way ng pagsasalita. Sayonghada ulit. So, sayonghada, ibig sabihin use. Meron lang nakakonjugate na heya hamnida. So, ginawa siyang heya hamnida, meaning a must or should. Kumbaga, mandatory. No?
dapat gawin, necessary. So, Tagalogin na natin ngayon. Sabi niya, pero kahit daw mas bata, kailangan daw gumamit ng honorific way of speech, yung magalang na salita, sa mga taong hindi ka-close or na-meet for the first time. Nakita for the first time. So yung ibig niyang sabihin dyan. So purahin natin para mas malinaw. Paki-take note na lang kung hindi pa alam yung mga yan. So again, sabi niya, pero kahit na mas bata, kailangan o necessaryong gumamit ng honorific way of speech sa mga taong hindi ka-close or first time na meet. So yun po yung ibig niyang sabihin. So ngayon, dito na tayo sa mga choices. Basahin na natin siya. Check natin kung alin dyan yung katulad dito sa binasa natin. Number 1. 한국에서는 친한 사람에게 높임말을 사용해서 말합니다. 한국에서는 친한 사람에게 높임말을 사용해서 말합니다. So, sa South Korea daw, gumagamit ng honorific way of speech sa mga taong ka-close kapag nagsasalita. Marhada kasi ibig sabihin to speak, no? Marhada, na naka-formal present tense conjugation. So again, sabi, gumagamit daw ng honorific way of speech sa mga taong ka-close kapag nagsasalita sa South Korea. Tama ba yan? So, mali po itong number 1. Kasi sabi dyan, gumagamit daw sila ng informal way of speech kapag close relationship. Kapag ka-close daw nila. Katulad ng sa pamilya, kahit na mas matanda kaysa sa kanila. Basta ka-close nila. So yun pong ibig sabihin. So mali siya, salungat dun sa sinabi sa number 1. Again, sabi sa number 1, gumagamit daw ng honorific way of speech kapag ka-close yung tao. So mali po yan. So kapag ka-close, gumagamit sila ng panmal, informal way of speech. So mali yung number 1. So burahin muna natin. So mali. Number 2. 사배 한국 사람은 상태의 나이에 따라 사용하는 말이 다릅니다. So, 한국 사람은 상태의 나이에 따라 사용하는 말이 다릅니다. So translate natin. So 한국 사람. So 한국 사람 ibig sabihin Koreans, no? Mga Koreans. Merong topic particle 상태. So 상태 ibig sabihin po niyan is other person. So other person, 상태. So dito ko na lang susulat sa other person. Merong 의. So 의 is a possessive particle. So parang adding s sa English. So other persons, no? Nai. Nai, ibig sabihin po niyan is age. So other persons age. So edad ng ibang tao. So etara, ibig sabihin lang po niyan is depending or according to. No? So naayon or ayon sa, no, sa Tagalog. Sayong hanun mari. So sayong hanun mari, ibig sabihin po niyan is yung salitang ginagamit. No? Or ginagamit na salita. Harun nida naman po, ibig sabihin different. Iba. Iba. So Tagalogin natin. So sabi dyan, yung mga Koreans daw, iba-iba or different, yung salitang ginagamit, depende sa edad ng other person or ng kausap nila. So yun po yung ibig sabihin sa number 2. So tama ba ito? Tama po yan, no? Kasi nakadepende sila sa edad ng kausap kung paano nila i-address o kung anong salita yung gagamitin nila.
So yun nga yung sabi, nupimal or honorifics na way ng pagsasalita, yung ginagamit sa mga taong mas matanda kaysa sa sarili nila. Panmal naman yung ginagamit sa mga taong mas bata kaysa sa sarili nila. So nakadepende sila sa edad. So ito na po yung sagot na hinahanap po natin. The correct answer is number 2. So translate pa rin natin tong 3 and 4 para madagdagan yung vocabulary po natin and alamin kung bakit siya naging mali. So sabi sa number 3, 나이가 어린 사람에게는 친하지 않아도 반말을 사용합니다. Translate po natin. 나이, ibig sabihin po niyan is edad, age. Orin, ibig sabihin po niyan is younger, mas bata. Young, bata. Saram, ibig sabihin po is person. Merong ege. So again, ege, 2 or 4 lang po yan. 2 or 4. Para or sa. Pwede rin kay sa Tagalog. Merong topic particle. Chinhada. So chinhada, ibig sabihin po niyan again is close, malapit. Merong G, anta. So ninenegate yung meaning ng adjective. Ibig sabihin not or do not. Merong ado, ibig sabihin lang po niyan is even though or kahit na sa Tagalog. Panmal, again, yung informal way of speech. Sayonghamnida is to use. Ginagamit or gumagamit in Tagalog. So, ibig niya sabihin in Tagalog, gumagamit daw ng informal way of speech kahit na hindi ka-close sa mga taong mas bata yung edad. So, yun po ang ibig sabihin ng number 3. Tama ba yan? So, gumagamit daw ng informal way of speech kahit hindi ka close yung taong mas bata. Mali po yan. So, ang sabi dito, hajiman, pero naiga jogodo. So, ibig sabihin, kahit na mas konti yung edad, ibig sabihin kahit na mas bata, dapat daw gumamit ng honorifics, no, nupimal, sa mga taong hindi ka-close. Yun yung ibig sabihin. No? Or first time makita, no? Kahit pa mas bata yung edad niyan. So yun po yung sabi sa last sentence. Kaya po naging mali itong number 3. Kapag hindi ka close, hindi po pwedeng gumamit ng panmal. Dapat nupimal ang gagamitin. So mali po yung number 3. So number 4 tayo. Tingnan natin kung bakit sila naging mali. Sabi, 가족처럼 가까운 관계여도 나이가 많으면 높임말을 사용해야 합니다. So, 가족처럼, ibig sabihin, like family, katulad ng pamilya. Kakaun, ibig sabihin po is close, near, malapit. 관계, ibig sabihin relationship. So, close relationship. So, meron lang odo dyan, no? Naging yodo. So, ibig sabihin, even though ulit yan. Even or kahit na in Tagalog. Naigamanta. Naigamanta, ibig sabihin, older, mas matanda. Merong umyon sa if. Kung sa Tagalog. Kung. Nupimal, honorifics. Sayong heyahamnida, ibig sabihin, must use. Dapat gamitin o gumamit. So sabi dyan, dapat daw gumamit ng honorifics kung mas matanda kahit na close relationship katulad ng pamilya. Tama ba yan? Sumali po yan, no? Sabi nga dito sa second sentence, pero, but, gumagamit daw ng panmal kapag close relationship katulad ng sa pamilya. Kahit na mas matanda daw yung edad kaysa sa mga sarili nila. So sinabi yan sa second sentence. No? Basta ka-close, kahit pa mas matanda yan, gumagamit po sila ng panmal. No? Basta ka-close katulad ng sa pamilya.
So hindi po nupimal ang ginagamit dyan. Dyan po siya naging mali. So pakitake note po yung mga vocabularies na yan, malaking tulong po yan sa exam.